Hi guys! We are here in Malacca and dito sa pinagstayhan namin may nakilala kami, kabayan namin. Philippines. Yes, from Philippines. Kasi na-curious lang ako kasi solo traveler siya. And thankful na binigyan na kami ng chance para ma-interview at pa-check out na siya. Mga 12. Okay. So, Sean, can you introduce yourself? Ayun. Hi! Welcome to us! Welcome to Dings TV! I'm Sean. So, nag-meet lang kami dito sa hostel, sa Rucksack Premium, dito sa Malacca. And by chance lang, kasi di kami magkakilala, nakita lang kami sa breakfast. Tapos, Philippines. Yan, nag-usap na kami after. Tapos, nakita kami actually sa Jonker Market Street. Parehas kami ng kinainan. Pinoy talaga, we have a Pinoy blood. Oh, yeah. So parehas pala kami na iniisip. Parang masarap dito. So doon kami nagkakilala. Tapos doon na kami nag-usap. Tapos yun, apparently, vlogger pala si Diggs. Tapos kasi... Feeling vlogger. Tapos meron lang siya mga tanong for me and para sa audience natin na interested about traveling. Yes, especially as a solo traveler. Kaya umpisa na natin. Anong plan mo ngayon? So, yung plan ko ngayon is to travel before I start my new job. Kaya dito ako sa Malaysia, galing ako ng Singapore mga 4 days ago. So, yun lang, relax lang bago magpaspasan ulit, pasok na naman ng face-to-face. Tama, dapat chill ka muna para ma-refresh ang mind, body, and soul, di ba? And ready for, new work. Bakan sa work. Yes. And tama yung ginagawa mo, actually. Okay? Kasi yung iba, na gusto lang trabaho, di ba? Hindi na nila iniisip yung health nila, yung mind, mental, spiritual. Pero ikaw, you have chosen the good, good for yourself. Yes. Which is good. Retain it. Continue it. Okay? Yes. Second question, how do you plan? So, how do I plan my travels? Usually, pag foreign, tinitignan ko yung mga list ng visa-free. Kasi katulad nito, wala ba naman akong work, hirap mag-apply ng visa, diba? So, check ko muna yung visa-free. Ang dami naman, tapos affordable pa. Pero pag local, usually, yun yung may kasama akong friends. Na, tara punta tayo dito. Like, for example, yung recent ko is Coron, Palawan. Nag-dive kami ng friend ko na nakilala ko lang din while solo traveling. From China siya. Tapos nag-meet kami sa Coron. So, yun. Wow, ganun mga travel na local. Usually, inaaya lang din ako. Di ba yun ang advantage pag nagta-travel ka? Nagta-travel lang, marami kang ma-meet na cool kayo people, di ba? Na gusto lang happy-happy. Usually kasi pag group travel, masaya naman siya, pero kayo lang din usually nag-uusap. Unless trip nyo talaga maghanap na ibang tao. Pero pag solo traveler ka kasi, parang wala kang choice. Mabubore ka pag wala kang kausap, di ba? So parang, hello. And you all have the time na ikaw lang mag-decide. Advantage ng solo travelers. Yes. And next, napuntahan mo both foreign and local? So, sa foreign, sa Southeast Asia or sa Asia in general, nakapunta na ako ng Indonesia, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Singapore. Kakagaling ko lang sa Singapore like 4 days ago. So, ito yung trip ko ngayon is Singapore, Malaysia. Paano mo pala nalaman tong Malacca? Kasi kami sa Singapore kami, tapos ngayon lang kami nag-decide talaga na mapuntahan to kasi we don't really know what is in Malacca or anong pwedeng gawin dito. Kasi feeling namin parang boring ba? Kasi nalaman ko lang siya. Naghanap ako ng bus to Malaysia. Tapos parang 3 yung options. Yung Johor Bahru. Tama ba yung pronunciation? Johor Bahru. Johor Bahru. Or JB. JB. Tapos yung isa is Kuala Lumpur and then Malacca. So parang Malacca yung pinili ko kasi midpoint siya. Parang yung Kuala Lumpur kasi is 8 hours away. Parang ayaw pa naman mag-bus ng 8 hours papunta sa 8 hours pabalik. Okay. So, ito parang 3 to 4 hours lang. So far, anong natutunan mo dito sa Malacca? Sa Malacca, I think yung parang tumatak talaga sa isip ko is yung creativity ng locals, ng Malaysians. Parang gusto ko yung art style nila. Very interesting. Yung mga binili kong souvenirs actually, locally made, locally designed by Malaysians. So, yun yung mga parang gusto ko rin gawin pag nag-travel. Looking for art and inspiration. Parang ano ba yung magandang pagkunan ng inspiration as an artist, diba? Good. As
nakapag-tick ka na ba ng mga, 'di ba tayo 'pag may gustong puntahan na place, iti-tick natin 'to, puntahan natin 'to, may mga gano'n ka ba? Usually may checklist naman ako. For example, yun nga, is a list of visa-free for Filipinos. Yun usually chine-check ko yan. Para madali siyang puntahan, tapos accessible, and yun, sa immigration kasi minsan may mga no-offload na katakot yun. Tama. So, yung pag visa-free, medyo mataas yung chances na makalipad tayo. Okay. How do you prepare pala? How long do you prepare yung travel mo? So, usually, nagbo-book ako ng ticket pag seat sale. Ano yun, mga 6 months in advance. Wow. Pero yung itinerary, ginagawa ko lang siya a week before. So, basta nakabook na ako ng ticket. Mas importante talaga kasi yung ticket, 'di ba? Kasi mahal yun eh. Oo. Pero yung itinerary, pwede namang, kasi yung style ko, parang ano na lang. Kung ano yung mapuntahan ko, malakaran ko. Like, nagtatanong ako sa locals. Okay. Ano ba yung ma-recommend mo? Or yun din yung parang inisip ko, as a local, ano yung pupuntahan nila? Saan sila parang attracted, diba? Kasi usually yung mga tourists, pare-parehas ang pinupuntahan. So parang ang makikita mo lang din dun sa area na yun is mga other tourists. So parang nami-miss out mo yung local culture, saka yung local scene Yeah. na very lively. True. And 'di ba dapat ganun, pag advance ticket muna na tayo purchase. Seat sale. Seat sale, abangan, 'di ba? And ano pa? So ang napuntahan ko na sa local is nakaikot na ako sa North Luzon Loop. Kasi nag-work ako before as parang field marketing. How's the experience? So, yun, masaya naman kasi may sarili akong car. So, nagda-drive lang ako ng North Loop. If familiar kayo doon, yung Maharlika Highway. Yun yung North Loop. Ikutin mo siya from Isabela to Tuguegarao to Ilocos Sur, Ilocos Norte, tapos La Union, Pangasinan. Ganun pala. Tapos akat ka minsan ng, pwede mo i-modify yung trip, pero yun, akat ka ng Baguio or Mountain Province, tapos balik ka ng Nueva Vizcaya. Hindi ko alam yun. Nakapunta ka na kay, Apuang Ord? Hindi pa. Next. Siguro next, local itinerary natin. Tapos sa Visayas naman, of course, Boracay. Ang pambansang beach. Tapos nakapag Cebu na rin ako recently. And then sa Mindanao, nakapag Davao, Samal Island, tsaka Mount Apo. Okay. So far, anong pinaka-best na places, local and foreign, na gusto mong balik-balikan? So, for me, sa foreign, ang gusto mong balik-balikan is Vietnam. Wow. I went there Favorite. 2024. Tapos, ang saya lang nung trip. Actually, very spontaneous. Kasi nag-book lang ako ng hostel sa Vietnam. Tapos, nag-extend ako dun kasi dun ko na-meet marami ako na-meet na travelers din. Tapos yung locals. Solo ka din nun? Solo rin ako nun. Very friendly yung mga locals. Tapos yung mga nire-recommend nilang place, ganda talaga. Tapos gusto kong balikan yun kasi ang pinuntahan ko nung December 2024 is Ho Chi Minh. And gusto kong puntahan next is Hanoi. Tapos meron din sila dong North Loop na tinatawag, Kajang Loop. Ano rin siya, magbabike din kayo, mag-motorbike sa mga mountain province nila for 4 days. Galing You're so brave. Mura kasi doon at saka yung weather, hindi siya Parang Baguio, di ba? parang Baguio Hills. Kaya ang sarap mag-travel pag ganun. Lalo na dun sa northern part, sa Hanoi. Ba hindi tayo na Vietnam? And ano pa? So, meron pa pala. Yung gusto kong balik-balikan sa local, for me, of course, yung mga surf spots. Yung mga LU or Baler. Sa LU, ang dami lang tao. Sobrang dami na palagi. So, for me, Baler, mas maraming space. Okay. Nakita ko sa profile mo, yung profile pic mo nag-surf ka. So, yun yung dream mo na gustong gawin na as activity? Sa local, yes. Pero ang gusto ko rin gawin na parang activity international, paragliding. Yung sa parachute. Tapos, may magdadrive, may pilot ka naman. Oh, tingnan yun. Meron na sa Cebu yung Paragliding. Ang na-experience ka na paragliding sa Philippines, sa Nueva Vizcaya, yung one province before Baguio and Isabela. So, yun, natuwa naman ako. Tapos nakita ko kasi na yung inspiration na nag-set up ng company na yun. Para siyang basta flight attendant or basta working sa airlines. Tapos na-try niya yun sa Switzerland. Tapos doon, nag-set up siya ng company na paragliding in the Philippines. Galing. So gusto ko ma-experience yung na-experience sa Switzerland na paragliding.
Oh, you're so brave and yung mas Explore. explorer ka talaga. Where do you get all those mga inspiration or motivation na gawin mo yung mga ganong things? Well, siguro siyempre kaka-scroll ko lang, nakita ko lang randomly, algorithm. Doon ko nakikita yung mga, "Uy, parang magandang puntahan dito." Pero siguro yung motivation ko to travel is to explore na and parang to encounter different cultures. Kasi parang kung kayo-kayo lang, 'di ba, for example, sa Philippines lang, parang for me, mas magiging open-minded ka when you talk to other people, That's true. nationalities, and even kayo as OFWs, 'di ba? Parang iba talaga yung mindset, iba talaga yung experiences, Yeah. 'di ba? So yan, parang very helpful na marami kang nakakausap na iba yung pag-iisip compared to you. Totoo talaga yan. Dapat i-expand mo yung network mo, hindi yung na kung anong alam mo, ayun lang, doon ka lang magsistick, di ba? Na parang, ito na, itong gusto ko, ito dapat gawin. Sanay. Oo. So, dapat mag-ano talaga, lumabas sa comfort zone. And that's the time na ma-experience mo talaga yung life and excitement Yes. sa life. And what else? Next, tips, learnings while traveling. So, sa tips for me, look kayo sa Google Maps. Usually, maraming mga nagre-reviews doon na legitimate naman. Okay. So far, yung mga itinerary ko, built around Google Maps reviews. So, tinitignan ko lang ano yung mga top-rated na establishments in the city. Tapos, so far, hindi naman ako na-fail ng Google Maps reviews. At least yung mga nag-review doon, sila honest. Okay. Tapos makikita mo, minsan yung mga reviews nila, may positive, may negative. So parang you know what to expect. Kasi parang yung ibang reviews online, puro positive lang, di ba? Yung parang ipopromote lang nila yung place, pero hindi nila sasabihin na may ganito palang negative side doon. So, tong pag-research mo, na kasama na yan sa 1 week mo na preparation? Naghanap ako ng Google Maps sa save ko. Tapos part of my preparation, well, I'm not sure if matatawag mo siyang preparation kasi nagtatanong-tanong lang ako sa locals. Yung parang pinuntahan ko na bar 2 nights ago, si PN6, if I remember correctly. Meron siyang bartender. Tapos nag-usap lang kami habang nag-uminom ako. Tapos nag-recommend siya ng places na gusto niya. And I trust him kasi yun nga, local naman siya. Tapos parang that's part of his job naman as a bartender na to strike up conversation, recommendation. For sure, as a bartender, maraming kakilala sa food and beverage industry, ba? So, okay talagang mag-communicate or di ba? Kung makipag-engage talaga sa Part locals. na solo research. Tapos, nagtatanong-tanong din ako sa locals. Okay. Good. Next, would you solo travel again? So, would I solo travel again? Yes. Kasi for me, sobrang exciting and spontaneous. And parang comparing lang sa group travel, parang you're not pressured to follow an itinerary. Parang kung ano yung gusto mong gawin that day, di ba? Kung ano yung amats mo. Yun na yun. Kasi, I mean, masaya mag-travel with a group, pero minsan kasi parang may mga days na hindi kayo makadecide. Ano ba yung gagawin natin? Tapos parang, minsan may hindi ka gusto, pero yun yung vote ng group. So parang, okay, tara. Tsaka yung iba plano lang ng plano na wala namang hindi natutuloy. In growing. Still growing. So minsan kailangan mo i-book na talaga yung kahit ikaw lang mag-isa. Okay. Kailan ka pala nag-start ng solo traveling? Solo traveling, I started 2022. Oh, after post-COVID. Oo, Diba? post-pandemic. Post-pandemic. Pero, Ako natatakot sa mga, di ba may mga places din kasi na mga... true. Yung minsan may scammers, yung mga modus, whatever. Nakakatakot siya, pero I think awareness. Cautious lang. Awareness ka na lang sa surrounding mo. I mean, your awareness of your surroundings na parang delikado dito, hindi ako dandaan dito. Tapos medyo gabi na, magbubook na ako ng Grab. Kasi may ibang adventures talaga na 9 p.m. na or past 9 p.m. lalakad pa sa mga skinny. Oo. Delikado talaga yun. Be smart na lang. Oo. So parang doon ka lang sa main road. Ganon. Pag solo chat. Di ba pag may mga news na may na-meet ka sa bar, tapos chika-chika or kusa-pusa, tapos yung iba pala nilalagyan na ng something yung drinks, may mga nangyayaring ganun, di ba? So, paano mo na-deal pala yung mga yan?
Yung like friendly people kunwari. Tapos katulad sa'min kung friendly kami tapos hindi mo alam pala deep inside, 'di ba, na may maitim kami na balak. Alam mo Parang something pala dito. 'di ba? Parang gano'n. How do you deal with that? I think magi-gauge mo naman siya in the first few conversations kung may gusto sila out of you. Kasi Instinct. Kasi parang, for example, nung nag-usap naman tayo, 'di ba? Casual lang, hindi siya leading onto something na parang wala kayong binebenta. Kasi usually yung mga scammers or yung mga modus na gano'n, if-friend ka nila, tapos libentahan ka nila or dadaling ka nila dito sa bar na sobrang mahal. Mga ganun. May mga ganun modus talaga. Mafe-feel mo naman yun na parang, bakit ang kulit na to? Diba? Parang, di naman required na sumama ako sa'yo, pero pinipilit ka niya. May benta pa man din sana natin siya. Nabenta na pala ako, nalako na. Okay, next. Do you wish you started this earlier? Do I wish I started traveling earlier? Solo Solo traveler? traveling earlier. Yes, pero feel ko I did it naman early na You're 28, di ba? 28. So, feel ko medyo early na siya sa standards ng solo traveling. Kasi din nga, may mga namimita ko, walang kasama. Parang, So, at least you're financing your travel, di ba? Hindi ka nanging sa parents and all. Di ba? You funded, mentioned. fully funded naman by me. Okay, that's good. And that's such an inspiration, di ba? So, I think yun, parang part yun ng motivation ko sa work or, I mean, in life in general is parang to have my own money to spend. Diba? Parang hindi lang yung dependent ka on other people. Yeah. Kasi parang eto, I can fund my travel. Tapos parang wala ko masyado iniisip at home. Na parang, meron pa ba akong obligations or utang? Yung mga ganon. Ang hirap kasi mag-travel tapos nangutang ka pala, diba? Pero yun ang pag group travel kasi iisipin mo yung mga friends mo, ikaw lang pumunta sila. So, I mean, kailangan mo ding mag-provide for that. At least kung solo travel ka talagang out of your talaga, nasasabihin mo na, at this time wala pa. So, siguro sa next na lang, ganun. No pressure. Yeah, correct. Okay, so, insert ko lang. So, anong goal mo dito sa pagta-travel mo? Do you plan to make, di ba, usually mga travelers, binablog na rin nila para at the same time, ma-monetize yung pages nila or at least mag-earn sila something sa pag-travel nila and then if they will use it para sa next travel nila. Parang may ganun ka bang direction? Ako siguro ang goal, yung pinaka-close na goal that I have in mind is i-document muna. Siguro parang plus na lang yung monetization or following or whatever. Kasi in my experience, parang kupost ako sa Instagram or kinukwento ko lang sa friends ko. Tapos, naman sila, parang very grateful sila na sinishare ko yung mga experience ko na, yung ganda pala dito sa nirecommend mo. Okay. May mga ganun akong friends na nabudol na. Parang yun na yung parang pinaka-influencer moment ko na, binook nila tong hostel na pinagstayan ko before or pumunta sila sa restaurant. Sarap ng feeling, di ba? Pag lang yung recommendation. Pag natuwa sila sa recommendation mo. So, I think yun na yung ginagawa ko for now na parang, punta kayo dito, para experience nyo rin to. Pero, ayun, gusto ko siyang i-document tapos i-post na, baka yun, mag-click or baka may audience na magustuhan yung content, di ba? Pero for me, yung goal ko naman sa content is to create rather than entertain. Kasi parang may ganong division yung content Parang kine-create mo siya to help, to inform, to guide. Tapos meron kang mga content na nakikita to entertain lang talaga. Or like, paano ba? Parang to clickbait. For clickbait. To generate engagement instead of information. Which is parang temporary lang yung mga yun, di ba? Mas okay talaga yung may content, may mabusog yung followers mo sa content information. That's very good. Hindi lang engagement. Yes. Diba? Abangan natin KHC Sean. Sinod na ka ba? Yes. May sarili na akong page. Thank you sa pag-guest sa akin dito, Tito Boy. Okay, next. Anong ma-advise mo sa mga nagpa-plan na mag-solo traveler like you? So, yung advice ko for mga gusto mag-solo travel, and especially at a young age, is
syempre mag-research kayo more than 1 week. Kasi minsan mas mura yung deals, tapos mas makakatipid ka, and mas maganda yung plan or itinerary mo. Siguro style ko lang talaga yun na mas gusto ko yung spontaneous. Minsan lalakad lang ako tapos, uy, para maganda dito. So, minsan maganda siya, minsan hindi rin. 'Di ba? Minsan may mga fail na, ay, hindi pala maganda dito sa random place na pinuntahan ko. So, I think part naman yun ng traveling na hindi natin nakikita online. Kasi nakikita natin online is yung mga highlights lang talaga ng travel. Hindi natin nakikita na minsan hindi kayo na-expect na negative experience or parang hindi pala sulit tong pinuntahan ko. So, yeah, I think research thoroughly before ka pumunta, especially before ka lumipad. 'Di ba? Para masulit mo yung trip and be open to new cultures, new friends, and new experiences. Kasi some of the most interesting people I've met are while solo traveling, and marami silang stories to tell na parang you just have to listen. You just have to ask them. Kasi minsan hindi naman sila lalapit sa'yo. Sometimes ikaw ang lalapit sa kanila to initiate conversation and parang engage with them in a meaningful way. Oo. Ito yung magandang bisyo di ba? Sa age niya na Wait lang. is at least yung travel yung travel yung bisyo niya, di ba? Tsaka yun yung parang notion minsan pag yung sa travel ba na, travel ng travel, maraming pera. Pero actually, hindi naman necessary na maraming pera, di ba? Hindi mo kailangan mag-splurge kasi katulad ng mga pinupuntahan ko, hindi naman siya yung mga luxury, hindi naman siya yung mga mainstream event. Yung pinupuntahan ko kasi lakad lang, Backpacker. backpacker style. Tapos tanong-tanong ka lang sa local kasi usually yung local, ang i-avail nila yung afford sa local na economy, local na lifestyle. So parang yun yung life na gusto kong ma-explore, 'di ba? Na parang how do they live in this country, in this city? Kasi, ayun yun, yung mga nipo babies. Nipo babies. Grabe yung nila, di ba? Yung mga mention yan. Hindi, inaano ko lang. Kasi nga, ang galing ni San, kasi nga, I mean, napaplan niya maaga, napaplan niya ng maayos na yung yung mga kagayan, yung dormitory, yung niya. Hindi naman necessary kailangan na pumunta ka dun sa hotel, tapos mag-book ka ng ganitong oras, mag-isa mo lang. Diba? Tas alas na naman ng alis. Imini-pics, yan? Courage. Saka courage. Hindi yun. Diba naman may kikwento ka. Yung tips na be ready sa hindi magiging smooth lahat. Parang yung So, yun, as part of solo traveling is, yun nga, hindi naman siya all positive. Minsan may mga negative experiences ka na, especially pag nasa hostel ka, yung mga shared rooms, hindi siya hindi palagi friendly yung ibang tao. Tapos yung ibang tao, minsan makalat, minsan overstepping their parang boundaries ba sa gamit. Or even sometimes, hindi ko pa naman na-experience, pero nakikita ko online lagi. May mga nananakawan. Pag nasa dorm type ka ng room na nagstay, mga 6 to 12 people in a room. So, kailangan... may ganun? 6 to 12? Yung room ko now is 6, pero may iba akong nakitang dorms sa ibang places, mga up to 12 people. Ang dami nun. Bed Alam yun spacer ka lang. Oo. Sige. So, yun, parang, yun nga, awareness na lang talaga sa surroundings mo. Tapos, yun, as a backpacker, parang hindi ka talaga mag-flaunt ng bagay-bagay ng expensive stuff. Yung mga designer, yung mga expensive gadgets. Low-key lang. Oo, low-key ka lang. Pero pag nandun ka na sa mga shala places, doon mo na ilabas. Di ba? Pero ito, mga backpacker style, syempre, ingat tayo sa gamit. Oo. Sinuggest ko pa naman sa'yo mag-invest ka ng iPhone. iPhone 17. Kasi nga yung pang shoot niya. Pang-edit lang kasi hindi ako makapag-play ng 4K videos dito. Sabi niya, secure. Kasi, security lang. Kasi, Ano pa pwede mong i-add? Siguro, wish na next kong puntahan. For me, parang gusto kong puntahan next is yung Central Asia. Yung mga Kazakhstan, Stan country. Gusto din yun. Ayun, lagi ko nakikita yun online. Tapos may mga nakasalubong din akong travelers na inikot nila yon for a week or 2 weeks. Na sobrang worth it daw na sasakay ka ng kabayo, tapos atat kayo ng bundok. Tapos feel ko yung experience nga is worth it na immerse ka sa local culture. Tapos parang not necessarily mainstream or parang Instagrammable. gentrified na siya ng tourist. Parang
Genuine. Oh. Open. So, parang nandun pala na parang sa'yo lahat yung kumbaga first-hand experience. Kasi ano na to, paka-open lang ulit. Kazakhstan. Yun. So, parang genuine and authentic experience nung culture, nung country na pupuntahan mo. Hindi pa siya nalaspag kumbaga. Ayun. Yun. Tama. So, yun yung next on my list. And sana mapag-ipunan natin after this one. Which is good kasi baka yung visa ulit while open ta. Kasi 'di ba parang paka-open lang ulit tapos biglang mag-boom ulit yung tourist. Pwede nilang mag-visa na ulit. So while open pa yung visa, go for the goal. Nga pala, sa Singapore, babalikan or babalikan? Siyempre mabalikan. Kasi ngayon din naman akong friends doon. Oh, Tapos for me, maganda rin yung experience ng cafes, yung mga concept na kinainan ko, yung mga restos. And very safe. yes. So parang wala akong takot nung lalakad ako doon. Diba? Tama yan. Kahit nasa hostel ako, hindi ko na feel yung vibe na baka may Wala namang nakawan. Wala naman. Wala. Kasi takot sila sa mga pulis dun. Saka sa law. Very behaved yung mga tao sa kalsada. Next time, kayain ka namin yung sa Simbawang Hot Spring. Simbawang Hot Spring, wala masyadong mga tourist na pumupunta dun unless may family na alam na Hopefully, makabakasyon to ulit. Or suppose sige tayo. pwede kang magluto ng itlog doon. Sa hot spring. Sa hot spring. Kasi sobrang init talaga ng tubig. Baka yung audience natin may question. Yes. Live Stop. ba? Mag-question kayo. Pwede niyong i-follow si Sean. Anong Instagram mo? Ilalagay ko na Pagin nyo lang. sa description. Sa Follow comment. him para sa mga tips ng pagsusolo traveling niya. Marami kayong matutunan Yes. na bagay-bagay. Ang next trip natin is Taiwan this November. Wow! Yay! Thank you, First thank you. content. Yes, thank you for accommodating us kasi alam namin na mag-check out ka na. And God bless in your trip. Nice meeting you. Nice meeting you. Alam mo, alam ko naman yung mga taong ma-encounter mo, di ba? Kasi yung vibes ba? No? Yes. Mafe-feel mo naman kung open sila or interested sila, di ba? So, yun naman yung na-feel ko sa ating tatlo. And saka, yung personality naman ni Sean kasi is para siyang Pleasing personality, mata. personality kasi plus talaga yun. Kasi for me, ngayon sa social media, one thing lang yung lacking is yung authenticity ng post ng tao, di ba? So, Parang ang dami na naka-formula na ito yung engagement. yeah, tas lalo pa, pumasok pa si AI. Kaya, ngayon, authenticity yung hinahanap ng mga tao. Genuine content and all. At syempre, yung may mga matutunan din sila, di ba? Sa sobrang genuine niya ng content, lagi, alam mo yung content lang, yung away. Nabash na pala. Ilawag nyo kami i-bash ha. Wala. Lagi nga, siya kasi baka 11 9. Thank you, Sean. Thank you.